Welcome back to my channel mga tropa. Kumusta po kayong lahat? So, ayun, for today's video, ang pag-uusapan po natin is kung paano nga ba natin malalaman kung legit ang isang hiring manager or ang isang hiring company papunta dito sa Canada. So, ayun, gusto ko nga po palang i-shoutout si Miss Jenilyn Dirilo kasi nag-comment siya dyan sa comment section natin. Napanood niya yung vlog ko at nag-comment siya, nagtatanong na ang sabi niya, meron daw isang hiring manager na nag-post at nagpakilala na direct hire daw ng Coca-Cola Toronto. So paano daw ba malalaman kung legit yung post na iyon? So ayun, tanong ni Miss Jenilyn. So ayun, Miss Jenilyn, maraming salamat sa iyo sa pagbibigay mo ng time para panoorin yung vlog ko at sa tiwala na ibinigay mo. Nagtanong ka sa akin. So sasagutin natin yung katanungan mo, Miss Jenilyn, ano. So ayun, maraming salamat sa inyo. At saka sa mga bago lang pala dito sa YouTube channel ko, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel at saka i-click nyo lang yung notification bell dyan para updated ko sa mga video natin. Kung may mga katanungan kayo mga tropa, no, i-comment nyo lang dyan sa comment section natin para masagot natin lahat ng yan. So ayun, paano nga ba natin malalaman kung legit ang isang hiring manager or ang isang hiring company papunta rito sa Canada? Pero bago yan mga tropa, no, gusto ko lang din kayong bigyan ng heads up kung ano yung sitwasyon ngayong 2025 dito sa Canada. As of now mga tropa, maraming mga reports, may mga changes sa IRCC rules ang inilabas nila ngayong 2025. Actually, nag-start yan 2023 eh. So 2025, mas lalong humigpit. Ang IRCC, nagbabawas sila ng pagtanggap ng mga immigrants. Kasi as of now, ang Canada is sobrang daming temporary immigrants, ang daming walang trabaho ngayon, ang daming illegal na, kumbaga illegal immigrants na nandito ngayon. So malaki yung population ng mga walang trabaho, especially yung mga low skilled worker. So diyan sa katanungan mo, Miss Jenilyn, hindi mo nabanggit kung anong klaseng trabaho ang ino-offer sa iyo. Hindi mo nabanggit kung anong klaseng trabaho. So kung low skilled worker naman yan, so hindi ko naman minamaliit yung mga kababayan natin na nasa low skilled worker kasi ang trabaho ko ganoon din naman, kasama doon sa low skilled worker. So kung ang trabaho na ino-offer sa iyo is kasama doon sa low skilled worker, medyo hindi po siya masasabi kong red flag siya. Bakit? Kasi like I said mga tropa, this 2025, ang kailangan ng Canada is yung mga high-skilled worker. So ano-ano ba yung listahan ng mga high-skilled worker na kailangan ng Canada? So ito number 1, kung ikaw po ay nasa healthcare. So number 1 dyan, mga registered nurse, pharmacist, medical laboratory technologist, healthcare aides, at marami pang iba. So ito naman sa IT, so ito software developers and engineers, data scientist and analyst. So ayan, marami pang iba yan. Ayan, IT analyst, cloud and application architects, cybersecurity specialist. So ayan, maraming iba pa yan. So ito naman, kung ikaw ay nasa skilled trades, related sa construction yung trabaho mo, yan, okay yan, isa yan sa in demand. Like electrician, welder, plumbers, industrial mechanics, heavy duty equipment mechanics. So ayan, marami pa yung iba sa line of construction work. So ayan, marami. Ito naman sa engineering, civil engineers, electrical and electronic engineers, mechanical engineers, project engineers. So ayan, maraming mga high skilled job na kailangan ang Canada ngayon. I mean high skilled worker. So ito isa pa, kung ikaw isang truck drivers,
outbound sales representatives, early childhood educators. So ayan, yan ang isa sa mga kailangan ng Canada ngayong 2025. So kung ang ino-offer sa yung trabaho, Miss Jeneline, is wala doon sa nabanggit ko, so medyo mahirap po yan kasi kung low skilled job ang papasukan mo rito sa Canada, so bakit hindi pa mag-hire yung Coca-Cola Company nung nandito na? At isa pa, marami namang agency dito sa Canada na pwede silang maghanap ng trabaho. So bakit kukuha pa sila sa labas ng Canada? Alam naman ng mga employers na nagbabawas ang Canada sa pagtanggap ng mga immigrants kasi yung IRCC, sinabi nila yan sa mga company dito sa Canada na mag-hire ng mga nandito na sa Canada, especially yung mga Canadians. Kasi yung mga Canadians, naaano na sila natatalo sila ng mga immigrants kasi mas hina-hire nung mga company na nandito sa Canada yung mga immigrants kaysa sa mga Canadians. So ayan ang isa sa masasabi ko kung bakit red flag yan, dahil yung sa competition. Kasi marami naman ditong pwedeng makuha, bakit maghahanap pa outside Canada? So ayan, Miss Jeneline, kung gusto mong mas ma-double check pa, pumunta ka sa website na kung mayroon man silang ibinigay, puntahan mo yung website nila, i-search mo, check mo yung page nila kung legit ba, hanapin mo kung mayroon bang mga napaalis na ba talaga yung hiring manager na yan, kung meron na ba talaga silang napaalis papunta rito sa Canada kasi for sure merong mga post yan na ito si ganitong date, ganitong month, ganitong year napaalis nila papunta sa Canada, kasi for sure magpo-post yung mga yan. Kasi mga tropa, as of now maraming mga nagme-message sa akin na yun nga, regarding din dyan sa hiring na yan papunta rito sa Canada, kung legit daw ba o hindi. So ayan, maraming nagtatanong sa akin yan. Kaya as of now mga tropa, medyo mahirap po makapunta rito sa Canada. Hindi ko kayo dinidisregard, hindi ko kayo dinidiscourage. Binibigyan ko lang kayo ng idea kasi as of now mga tropa, ang Canada is medyo mahigpit. Mahirap makarating ng Canada ngayon kung ikaw ay isang low skilled worker. Kung gusto mo makarating this 2025 dito sa Canada, yung mga nabanggit kong trabaho, or kung gusto mo kung ano man yung line of work mo, i-search mo sa Google, i-search mo sa internet kung kasama ba siya sa in-demand jobs na pwedeng makapunta rito sa Canada this 2025. So ayan mga tropa, kung talagang plano nyo pumunta ng Canada at yung line of work nyo is hindi kasama sa in-demand job na kailangan ng Canada, so pwede kayong mag-aral bilang butcher mga tropa. Butcher, ayan, maganda rin yan. Isa yan sa in-demand na trabaho papunta rito sa Canada. So ayan, walang masyadong nagbabanggit niya sa inyo. Alam ko walang masyadong may idea dyan. Merong mga ilan, pero yung iba hindi alam na ang butcher is isa yan sa kailangan ng Canada. And then isa pa yung mga nasa farm. Kung meron kayong time, kumuha kayo ng experience, magtrabaho kayo sa farm. Kasi dito sa Canada mga tropa, yung mga trabahante na gustong magtrabaho sa farm, yung mga aplikante na gustong magtrabaho sa farm, so ayan, isa yan sa mga in-demand jobs ngayong 2025 dito sa Canada. So ayun mga tropa, kung medyo nag-aalangan kayo sa mga hiring post or hiring manager na nakikita nyo dyan sa Facebook, so ayun, huwag agad kayo magtitiwala mga tropa, kasi yung iba dyan mukhang legit kasi hihingan kayo ng pang biometrics, kunyari, o magba-biometrics na kayo, kunyari hihingan kayo ng pang medical, pero ang pinaka-purpose nila nun is hihingan lang kayo ng pera. Kasi mga tropa, as of now, medyo mahirap makarating ng Canada pag ikaw ay isang low-skilled worker. Unless i-sponsoran ka ng kamag-anak mo,
kaibigan mo, kapatid mo, na makarating ka rito ng Canada kahit yung trabaho mo is nasa kasama doon sa low skilled worker, kung i-sponsoran ka, walang problema doon kasi ayun talagang legit na legit yon. Kumbaga merong tumulong sa'yo na makarating ng Canada. Pero kung mag-a-apply ka, so ayun, medyo red flag yan. Medyo mahirap po yung ganyan na sitwasyon ngayon kasi marami pong naglipana na mga manluloko ngayon sa Facebook, sa internet. So ayun, wag kayong basta-basta magtitiwala. I-double check nyo ng maayos, i-triple check nyo kung kinakailangan. Basta wag kayong magbibitaw ng pera kung hindi kayo sigurado. Kasi mga tropa, ang daming manluloko ngayon, mahirap magtiwala. So kahit ngayon nga dito sa Canada, sa sobrang dami ng temporary foreign worker dito na syempre gustong mag-apply ng PR, so ang masaklap pa dun yung Pilipino, kapwa Pilipino, yung pa yung niloloko nila. May mga agency kasi rito na kunyari tutulungan ka apply ng PR, pero ayun, syempre ibabayad mo yung pera mo, sila na yung magpa-process, pero at the end of the day, yung pera mo itatangay nila yon, wala na, hindi mo na mahahabol yon. So ayun, mahirap mga tropa, mahirap yung magtitiwala ka lang ng nakita mo lang sa post. So wag kayong magtitiwala dyan. Mahirap yan. So it's a red flag for me. So ayun, Miss Jeneline, I hope nasagot ko yung katanungan mo at sa mga kababayan natin na gustong pumunta ng Canada. So I hope nabigyan ko kayo ng kaunting idea. So ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin ngayon at maraming salamat sa mga sumubaybay kung nakarating kayo sa part natin ng video na ito. So ayun, maraming salamat sa inyo. At sa mga nag-a-apply papunta rito sa Canada, good luck po sa inyong lahat. I hope na sana makarating po kayo dito. So ayun, God bless everyone and kita-kits po tayo sa next video.